Boss G. Ginong G. Gusto kong bumili ng sekreto. Alam mo ang aking mga patakaran. Nasaan ang pera? Handa na ako. Titignan natin kung ano ang magagawa mo. Sandali, nasaan ang aking sekreto? Nasa mesa. Tandaan, huwag masunog ang iyong kamay. Talagang hari ka ng impormasyon. Jiuan, ang hari ng impormasyon na dating isang ordinaryong estudyante, ngunit dahil sa pagkakasangkot ni Meng Wanxing ay napilitang lumabas ng bansa at itinatag ang pinakamalaking organisasyon ng impormasyon, ang Tianwang, at naging hari ng impormasyon sa buong mundo. Paumanhin, Ginoo, alam mo na masyadong marami. Dalawa 0-1-0, 15 taon na ang nakalipas. Nadetect ang matinding pagkainis at galit ng host. Ang iyong kanang mata ay matagumpay na nakalink sa sistema ng mga iskandalo. Sistema. Ako ay muling nabuhay. Ang sistema ay automatikong nakalink sa mata ng host. Gamitin ang kanang mata upang iskan at makuha ang mga lihim na impormasyon, mangyaring tandaan. Ang mga iskandalo ay nahati sa iba't ibang antas. Kasalukuyang host ay maaari lamang mag-unlock ng level 1 na iskandalo. Sandali, ano ang nangyayari? Ako ay pinagtaksilan ni Longwu. At aksidente muling nabuhay, bumalik 15 taon ang nakalipas. At ito ang araw. Kung kailan ako ay inakusahan ni Meng Wanxing. Nang maling paratang. Dahil lang dito. Sa walang basihang paratang, ako ay inakusahan ng pagtatangkang. Gahasain si Meng Wanxing. Ang aking magandang kinabukasan ay biglang nawasak. Wu, ang ganda, ang ganda. Jiuan, lumabas ka, may kailangan ako sa iyo. Pareho lang tulad ng dati. Niloko ako ni Meng Wanxing para lumabas. At sinamantala para akusahan ako ng paghuhubad sa kanya, tinawag niya ang kanyang mga kasabwat. Para panoorin at patunayan na ako ay isang manyak. Dahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi na ako magpapagamit tulad ng nakaraan. Congratulations sa bagong gawain, pagpipilian isa, sumunod, at hayaan si Meng Wanxing. Naakusahan ka, gantimpala, isang watawat ng pagtitiis. Pagpipilian dalawa, gamitin ang kanilang plano laban sa kanila. At pilitin si Meng Wanxing na sumama sa iyo sa hotel. Reward bagong salta na malaking regalo. Ano pa ang pipiliin? Alam ng mga tanga, kapag wala ng pagurungan, huwag nang umurong. CJ. Kaklase Meng. Panggalan Meng Wanxing. Identidad, school bell ng Jiangcheng University, level na ganda, 0% na pagsunod. Si Meng Wanxing ay may malubhang kleptomania. Magnanakaw araw-araw sa supermarket ng paralan. Automatikong na-update ang ebidensya sa telepono. Talaga nga. Kahit gaano kaganda ang balat, hindi matatakpan ang karumihan sa loob. Meng Wanxing. Paglaruan mo ako ng isang beses. Jiuan, ang lakas ng loob mo. Humarot ka pa sa akin sa paaralan. Katulad ng ugali sa nakaraang buhay, mapagmataas at nanliliba. Walang respeto sa kapwa, sayang, ngayon nasa akin ang iyong sikreto. Dinala mo ako dito para palabasin na nanliligaw ako sa'yo, hindi ba? Bakit ngayon, nang totoong humarot ako sa'yo, ayaw mo naman? Ano, paano niya nalaman na gusto ko siyang palabasin? Jiuan, kapag sumigaw ako ngayon, malalaman ng buong paaralan na ikaw ay isang tunay na manyakis at bastos. Ah, ganun ba?
Tama, sabihin mo, maniniwala kaya sila sa akin na maganda at matalinong estudyante o sa iyong pinakamahinang estudyante. Siyempre, ikaw na. Sanay na magnanakaw ng merienda sa supermarket. Paano niya nalaman na may ganito akong bisyo? Hindi. Imposible, maingat naman ako sa pagtatago. Anong pinagsasabi mo, babalaan kita, pagkalat ng maling balita ay ilegal. Kung gayon, baka gusto mong. Tingnan mo ito. Tulong. Nakikiusap ako, wag, basta panatilihin mo lang ang sikretong ito. Gagawin ko ang lahat, bibigyan kita ng pera at... Gusto mo ako, di ba? Pwede akong maging girlfriend mo. Maging girlfriend ko, karapat-dapat ka ba? Akala mo ba? Ikaw pa rin ang mataas at malamig na school bell. Kung gayon ano? Ang gusto mo talaga. Hindi ba sinabi ko kanina, depende sa'yo. Paglaruan mo ako ng isang beses. Panaginip lang yan. Huy Jiwan, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Siya. Hindi ba iyan ang school bell? Hinahalikan ng puwersa ni School Bell si Jiwan. Tara na tayo. Sige, payag ako. Hala, madali lang pala. Tara, mag-check-in na tayo. Pwede bang dahan-dahan lang? First time code 2. Ang social na campus crush, first time pa lang mag-check-in. At kasama pa ang tulad ko. Ayoko sa babaeng pasaway. Nag-uutos ka ba sakin? Hindi. Huhubarin ko na. Hoy, plastic! Huwag kang magpanggap na kawawa. Para akong masamang tao. Ikaw naman ang unang nanira sakin. Congratulations! Nakapag-check-in ka na sa Campus Crush. Tapos na ang beginner task. Okay na. Hay, teka. Huwag mo nang tanggalin, hindi ko na kailangan. Jiuan, huwag kang magalit. Magiging mabait ako. Pakiusap, huwag mong ikwento to. Babayaran kita. 10 milyon, sapat na ba? Pera at katawan pa ang ibinigay. Itong si Ming Wansing. Mukhang tanga at inosente. Parang hindi naman ganun kasama tulad ng sabi-sabi. At ayon sa skandal, ninakaw lang niya ang mga mura lang na snacks. Baka may ibang dahilan. Ming Wansing, wala naman akong ginawa sa'yo, bakit mo ako siniraan? Oh. Alam mo ba, sa school rules, ang mangsismis. Pwede kang ma-expel. Ayoko rin. Kaso, Ano? sasabihin ko pero wag mong ikukwento. Si Teacher Lin ang nagpilit sa kin, sabi niya. Kung hindi ako susunod, tatanggalin niya ang scholarship ko. At lahat ng awards. Sino? Si Teacher Lin? Yung kilalang. May ayaw sa lalaki, ang advisor. Si Lin Sixia. Si Teacher Lin sinabihan niya ako. Nabigyan ka ng leksyon dahil pasaway ka. Akala ko simpleng sermon lang. Hindi ko inakalang aabot sa expulsion. Beginner package received. 1M cash. 1K points. Plus 100 SA strength. Hala, strength boost. Ang A. Unang mission. Kunin ang Campus Crush. Sirain ang plano ni Linsitia. Reward. Bronze package. Accept. Walang kwenta, pera ay hindi tinatanggihan ng tanga. Pwede ko bang tanggihan ang malaking regalo ng system? Tanggap. Ang host ay pumili na tanggapin. 2 araw. Kapag nabigo, kailangang tanggapin ang parusa. Countdown na. Parusa. Hindi mo sinabi ng maaga ah. Ito ay pag-set up mo sa akin ah. Sige na, tanggap ko na rin naman. Kung nandito na, tanggapin na lang. Lenny, little green tea. Tignan natin kung paano kita ayusin. Meng Wansing, gusto mong hindi kita isiwalat. Pwede rin, gawin mo ang 2 bagay para sa akin. Ano? Anong mga bagay? Una, makipagtulungan ka sa akin laban kay Lin Sixia. Ano? Laban kay Teacher Lin? Ito.
Mukhang mas takot ka pa rin kesa sa iyong eskandalo. Jiyuan. Sige, payag ako. Yele, ang daling kontrolin ng school bell na green tea. Eh yung pangalawa, ang aking unang halik, ang aking unang pagkakataon, mawawala na ba ng ganito? Pumunta ka sa psychologist. Kung ganun kayaman, walang magawa. Bakit ka nagnakaw ng mura lang na snacks sa supermarket? Kung hindi ito psychological problem, ano pa? Si J. Ang obedience ng school bell ay nadagdagan ng 1, puntos ay nadagdagan ng 10. Hoy Yuan, AKO2. Jiang Hai. Noong nakaraang buhay, si Jiang Hai lang ang kapatid na nasa tabi ko. Yuan, bilisan mo pumunta sa classroom. Zitya ka linjixya. Kasama ang school security ay paparating na, sabi. Daw huhulihin ka at dadalhin sa presinto. Jiwan, nandiyan ka ba? Teacher, si Jiwan ay wala pa siya. 5 minuto na lang bago magklase, hindi na ba siya darating? At may report ako, si Jiwan ay nangloko ng classmate nating si Meng Wanxing para pumunta sa hotel. Ano? Dinaya niya pa mag-check-in sa hotel? Paano nila nagawa yun? Kung hindi pa siya magpapakita, may basehan akong maniwala na totoo ito. At ayon sa school rules, maaari siyang ma-expel at public reprimand sa buong school. Grabe naman ito. Sobrang seryoso nito. Paano nila nagawa yun? Ngayon, tingnan natin kung paano nila harapin ito. Bakit hindi pa siya dumating? Bakit hindi pa siya dumarating? Oras na, ipinapahayag ko. Jiwan. Guro. Guro, mabilis ang relo mo ng ilang segundo dito sa akin. Sakto lang. Jiwan, tamang-tama ang pagdating mo. May nagreklamong estudyante. Dinaya Montag si Meng Wanxing. Guro, Meng Wanxing. Nagkakamali ka, ako at si Meng Wanxing ay talagang magkasintahan. Ano, Tong Nangi Ayari? Ang girlfriend ni Yuan, ang cold beauty ng school. Meng Wanxing. Si Jiwan, tahimik lang dati. Hindi inaasahan. Kahit si Meng Wanxing na ganito kaganda, ay nahuli na niya kahapon. Ay parte lang ng laro ng magkasintahan. Imposible, Meng Wanxing. Akala ko pinadala ko siya. Paano naging girlfriend niya? Baka na-convert ni Jiwan. Guro Lin, hindi ba't pagdadala ng sariling girlfriend sa labas para mag-check-in ay labag sa patakaran ng paaralan? Siempre hindi. Oh. HMP, hindi ubra, tu. Marone Kong Plan B. Mga estudyante, magkakaroon tayo ng biglaang pagsusulit. Maging seryoso kayo. Ang pinakamababang marka sa pagsusulit na ito ay bibigyan ng espesyal na atensyon ng paaralan. Et maring ma-expel. Ano? Bigla ang pagsusulit. Ma-expel ang pinakamababa. Linsitya, para sa akin to, alam naman ng lahat. Ako ang pinakamababa sa klase at nakalimutan ko na ang mga aral mula sa nakaraan kung mag-i-exam ngayon. Baka mas masahol pa sa dati, kaya tingnan ko na lang ang papel niya. Ako mismo ang magbabantay. Kapag may nakitang nag-chat, agad na tatanggalin. Sige, ipamahagi na ang papel. Naku, talagang pinupuntirya ako ng babaeng to. Gusto niyang mag-cheat ako para maalis ako. Na-detect na ang host ay nasa exam crisis. Gagamitin ba ang 100 points para sa Super Genius Card? Super Genius Card, ganito pala gamit ang points, palitan.
Super Genius card activated. Hindi ba't siya ang pinakamababa? Ano? To? Apos na siya? Siguradong hula lang yan. Ang problemang ito ngayon ay hindi madali. Hindi nakita ang matalinong estudyante na si Ming Wanxing. Hanggang ngayon, 1 katlo pa lang ang nagagawa. Hindi maintindihan ng mga mahihinang estudyante ang problema. Normal lang naman ang maagang pagpasa ng papel. Mukhang siya ay sumuko na. HMP. Ang mga marka sa pagsusulit na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng electronic scanning. Lahat ng mga marka ay lumabas na. Ang klase natin ngayon ay napakababa ng marka, pinakahuli sa buong baitang. Pero, may ilang estudyante pa rin na karapat dapat purihin. Halimbawa, ang estudyanteng si Meng Wanxing. Sa pagsusulit na ito, nakakuha siya ng 70%, ang huling problema, na may kinalaman sa classical mathematics at physics. Professor level na problema, hindi niya nasagot, pero ang iba, lahat ay perpekto. Hindi inaasahan. Ang matalinong campus beauty ay may konting ginto pa rin pala. Pero ang ilang tao, hindi nag-aral ng maayos. Pagdating sa pagsusulit, saka lang nag-aral. Para sa mga taong ganito, hindi ako magiging malambot. Si Jiwan, ang kanyang marka ay 100%. Ha? Perpekto. Ito, hindi ba't nangangahulugan na kahit ang huling mahirap na problema ay perpektong nasagot niya at ang perpektong marka na ito ay naipasa ng higit sa 1 oras bago matapos. Ang galing Montag Yuan. May sakit ka ba? Umalis ka. Baka, dati pa, itinatago niya ang kanyang kakayahan. Guro. Salamat, mukhang hindi na ako kailangang umalis sa paaralan. Binabati kita sa matagumpay na pagkumpleto ng misyon. Ipinapadala ang bronze level na regalo. Binabati kita, nakatanggap ng 2 level 2 pet card, 3,000 puntos. Isang may badge na sasakyan, traditional martial arts, Wing Chun, master level. Mukhang habang tumataas ang kahirapan, lumalaki rin ang gantimpala. Ang bagong misyon ay automatikong na-refresh. Kailangan mong mapasunod ang strict na guro. Si Linzitia, ang obedience level ay dapat umabot sa 10. Ang gantimpala ay silver level na regalo, oras, 3 araw. Hoy system, ito ay pilitang pagbili at pagbenta. Ang linsitsa na ito ay hindi ka maliniwasin. Ang ganitong naive na tao ay madaling lokohin, pero si Linzitia ay may kaugnayan sa nakaraan. Sa pagtatangka sa akin para sa paghihiganti. Dapat din siyang simulan. Pangalan, Linzitia, pagkakakilanlan. Tagapayo ng mga bagong estudyante sa Universidad ng Jiangcheng, Itsura. Pagsunod, iskandalo ay sinusuri, tapos na ang pagsusuri. Ang iskandalo ay Ano, walang iskandalo, baka si Linzitia ay mabuting tao kung siya ay mabuting tao. Bakit niya pinipilit si Ming Wanxing na? Ituro ako, tiyak may lihim na hindi ko alam. gagamit ba ang host ng pangalawang iskandalo card? Maaring suriin ang dituwirang iskandalo ng target. Ibig sabihin, iskandalo ng mga taong malapit sa kanya. Sige, kung siya ay hindi pwede, simulan sa mga taong malapit sa kanya. Gamitin. Pangalawang iskandalo card ay epektibo, tatay na sugalero, nanay na may sakit, kapatid na nag-aral, siya nawasak. Ganun pala, hindi ko inakala, mukhang maganda. Diyang bituin na si Linzitia. May ganitong punit-punit na pamilya pala. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya maaaring may kinalaman sa background ng kanyang pamilya. Ji Yuan. Ikaw ang maiwan, may sasabihin ako sa iyo. Sige, kayo na muna ang umalis. Jiwan, hindi ko alintana kung anong paraan ang gamitin mo. Ang nakuha mong 100%, sana ay manatili ito. At mag-ingat sa mga taong malapit sa iyo. Kakaiba, hindi pagpapakita ng lakas. Parang binabalaan niya ako. Hanggang dito na lang ang sasabihin ko, ang guro ay laging patas. Kung magkakamali ka ulit, tatanggalin kita.
Pasensya na Teacher Lin, nagmamadali lang ako. Hindi ko sinasadya. Sa hinaharap, kung may hindi mo naiintindihan sa pag-aral, pumunta ka sa opisina ko, tuturuan kita ng isa-isa. Espesyal na pagtuturo. Hala, isa-isa, espesyal na pagtuturo. Si Lin Zixia, hindi ba ayaw niya sa lalaki? Teacher Lin, Huwag mo na akong tawaging Teacher Lin. Bagamat ako ang iyong tagapayo, hindi naman ako masyadong mas matanda sa iyo. Sa personal, tawagin mo na lang akong Zixia. At sa hinaharap, sa klase ko, bawal ang magkasintahan. Bukas ng hapon alas 3, pumunta sa Abandon Factory 100 at 3 sa labas ng lungsod. Kung hindi ka pupunta, mag-ingat ka sa pamilya mo. May gagawin pa ako. Alis na ako. ay. Ngayon, makakasunod na ako sa bakas at mahuhuli ko silang lahat. Yuan, sigurado ka bang dito ka bibili ng kotse? Ang pinakamababang klase dito ay Mercedes, BMW, Audi. BBAH. Madalas na milyon-milyon, hindi pa kasama ang Porsche. Ferrari, Kuya Yuan. Hindi mo ba sasabihin ang Audi? Hi Z, tao pa rin, kailangan ng kaunting imahinasyon. Ito. Ang kotse natin. S680 Pullman. Limited edition sa buong mundo, presyo sa merkado. 28 milyon. Hindi magaling magsalita? Huwag kang matakot, ang may batch ang magsasalita para sa iyo. Kuya Yuan. Aminado ako, medyo malakas ang boses ko sa iyo kanina. Kung hindi ka naman ayaw, gusto kitang maging ama-amahan. Huwag kang ganyan. Sino bang gustong makita kang maging anak ko? Naku, Kuya Yuan, tulungan kita sa susi ng kotse. Pamaranasan ko rin. Ang pakiramdam na makapasok sa mundo ng mayayaman. Sige, punta ka na. Naku, ang pinakamagandang may bash na ito, nabili na pala. Ito ay 28 milyon na kotse. Hula ko, ang lalaking iyon ay anak ng isang top tier na pamilya. Eddie, dumating na ang pagkakataon ko. Naku, hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Sumani. Sa nakaraang buhay, ang tinatawag kong ex-girlfriend. Mahilig sa material na bagay. Pagdating sa kolehiyo, agad akong niloko. At nang ako'y maipit, siya pa ang nagkalat ng chismis sa internet. Dinagdagan pa ng kung ano-ano. G1, bakit ka nandito? Manny, Zeno 2? Boyfriend MOBA? Isa lang siya sa mga dati kong nireject na kid. Ilang buwan lang hindi nagkita, lalo kang nagmukhang mahirap. Ano, nanut ka rin NG Kashaw? Mabuti rin, para maramdaman mo ang amoy ng kayamanan. Baka kasi masanay ka na sa mundo mo. Kuya Yuan. Hello sir, ako si Zumani. Sales dito. Jen, hi. Nakuha ko na ang kotse mo. Tara, sakay na. Ziga, ano? Ang may batch na ito, sa kanya pala? Sinabi mong dati mong nireject ang lalaking may batch. Hindi, imposible. Misunderstanding lang yun, SA toto lang. Laging nasa isip kita, nung naghiwalay tayo, hindi ako makakain. Hindi makatulog. Hindi pagsisisi na hiniwalayan mo ako, pagsisisi mo. Ang hiwalayan ang Granny. Pag huminto ang transfer, mawawala ang feelings, umalis ka. G1. Kayong dalawang bata, gustong makita ako. Alam nyo ba kung saan ito? Kuya Yuan, sigurado ka bang kilala mo ang babaeng ito? Parang medyo delikado siya. Liu Miao Miao. Sa nakaraang buhay, siya ang babaeng pinakamadalas kong matulog. Tinatanong kayo ni Ate Miao Miao. Kung ayaw nyo ang tenga nyo, puputulin ko.
Wala lang, namimiss kita. Gago ka, gusto mo mamatay? Hinay. Kakaiba. Sa buong buhay ko, lahat ng lalaking nakakasama ko, nanginginig sa takot, bakit itong taong ito? Parang pamilyar pero hindi. Yung nunal mo sa puwet. Andyan pa ba? May paraan ako para gamutin yung sakit mo na gabi-gabi lang. Bata, alam mo ba na kapag naglaro ka ng apoy, masusunog ka? Talagang hari ka ng impormasyon. Kahit ako na si Liu Miao Miao, natulugan mo, bata. Alam mo ba na kapag naglaro ka ng apoy, masusunog ka? Kasi kung matutulog kita kahit isang beses, sulit na kahit mamatay. Ang kulit mo, bata, gusto kita. Sabihin mo, ano gusto mong gawin ko? Gusto kong humingi ng pabor kay Ate Meow Meow. Ang ganda ng kotse. Talagang mayaman si Kuya Zun. Oy, Teacher Lin, Yang Jiwan. Dapat pinatalsik na sa Jiangcheng University, di ba? Hindi, si Jiwan, safe at sound. Nag-aral pa rin sa Jiang University. Ano? Lin Jixia, tingin ka o. Ayaw mo na ng buhay ng nanay mo at kapatid mo? Raoksun, binabalaan kita. Huwag mong gamitin ang buhay ng pamilya ko para takutin ako. Teacher ako. Hindi berdugo. Hindi ko kayang pahamak ang estudyante ng ganitong kasamaan. Oy, ang banal Montag, Teacher Lin. Ang pamilya mo, may utang na 2 milyon sa akin. Hindi ka siguro tatakas? Kung walang pera, buhay ang kapalit. Ika, Ano, gusto mo akong saktan? Akala Montag BA Classroom Montag PRN ito? O sasabihin mo, gusto mong bigyan kami ng libreng aral sa SETS-ED sa mga batang lansangan? babala ko sa'yo, huwag kayong magkakamali. Kung hindi ko kayo patatawarin. Hindi mo ako patatawarin? Ang dami kong babaeng naloko. Pero yung tulat Montag, bago, tu. Umunggol ka nga. Kung hindi ka lalaban, wala akong kalibangan. Saan ka pupunta? Ang Bango Montag, Teacher Lin. Kung gagalaw ka pa, ipaglalaban ko to. Jiyuan. Jianghai. Gumagawa ng iskandalo, target. Raoksun. Jiuan, paano mo kami natagpuan? Babae, ikaw ba ang nagsumbong? Zaxon, noong high school. Sinubukan mong bastusin ang kaklase pero nahuli kita. Nasipa ka sa eskwela at simula noon, galit ka sa akin. Pero hindi ko inakala, gagamitin mo ang ganitang kasamaan. Jiuan, pwede kang magkamali sa pagkain, pero huwag kang magsinungaling sa akin. Yay! Huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos. Tapos na ang iskandalo. Zaoxon, may-ari ng pinakamalaking 6-star hotel sa Jiangcheng. Ang Zhao Restaurant, pero hindi ko inakala na mahilig ka palang mang-akit ng stepmom mo. Peke. Hinamak Montag ako. Pig? Sige, ipopost ko ito online. At hayaan nating ang netizens ang humusga kung totoo o hindi. Bilis, kunin enyo ang cellphone niya. Master level Wing Chun ng host, automatikong aktibo. Mga bata kayo. Ang lakas pala ni Jiwan. Mukhang ang chismis sa Jiangcheng ngayong gabi ay madadagdagan pa, rich kid, ng bubugbog ng stepmom. Sinubukan pang siraan ang ebidensya, pero hindi maitatago ang katotohanan. Jiyuan, tatandaan kita. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang mukha ko ang sinampal mo, kundi pati ang mukha ng Zhao family.
na may kapangyarihan sa legal at illegal sa Jiangcheng. Hintayin Montag ako. Hintayin Montag. Yuan, pababayaan na lang ba natin sila? Impossible. Noong nakaraan, siya ang sumira sa pamilya ko. Ngayon, babayaran niya ng 10 beses. G, salamat sa tulong mo ngayon. Etzaka, dati, tama. Teacher Lee, sa susunod, huwag ka nang magsuot ng ganyang kaunti. Alam mo naman si Zhaoxun. May malaswang iniisip yon sa magagandang babae. Gets ka o. Kung wala nang iba, aalis na ako. Oy, teka. Ito sa youth 2, DIBA? Yun. Ang talino talaga ni Linsixia, no? Next time, kung gusto mong malaman kung nasaan ang teacher, huwag ka nang magpakomplikado. I-add mo na lang ako sa WeChat at tanungin mo ako. Hindi mo kailangan gumamit ng high-tech. Lanan. ET ng N, lahat ng lalaki sa Jiang University. Gusto nila si Teacher Lin, ang goddess. Lin Jixia. Siya pa ang nag-add kay Yuan sa WeChat. Teacher Lin, ako muna. Ihatid mo ako sa bahay. Natatakot ako mag-isa. Order ng teacher 2, baka bawasan kita ng credits. Yung pagkaayaw ni Linsixia sa lalaki. Nagamot na kaya? Ito pala bahay ni Teacher Lin, ang gulo. Malaki ang pagkakaiba sa kanyang personality. G, ang galing Montag ngayon. Gusto mo ng reward? Bitawan mo yan, panggamot yan ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Dahil sa yo. Naibenta na nga ang bahay at kotse natin. Dito na lang tayo sa sirasirang apartment, tapos pati panggamot ng kapatid mo. Kukunin Montag PA? Haharapin mo ako, ang head ng pamilya, na walang pera? Kung wala kang pera, magbenta ka na lang ng sarili mo. Kagaya mo, bata at maganda, maraming mayayaman. Gusto nilang bumili. Ito pala ang pinagmulan ng trahedya ni Linsixia. Kung maayos lang ang kanyang sugarol na ama, makakapasok na ako sa kanyang puso at matatapos ang system task. Gumagawa na ng skandal. Ayaw mong magbenta ng sarili mo? Siege, ipak bibili kita. Ayon sa report, May kinalaman ka sa isang robbery at murder cases 10 taon na ang nakalipas. May solid evidence, sumama ka sa amin. Ako ay hindi. hindi ako. Sumama ka. Wala akong kinalaman. Wala. Ikaw, ayos ka lang. G1. Huwag kang alis. Natatakot ako. Maligayang pagdating sa sistema. Matagumpay na nasakop ang malamig na tagapayo na si Linsixia. Dagdag na 10 puntos sa pagsunod. Nakatanggap ng silver gift package. Tama pala ang hula ko. Ayun, nagtagumpay. Guru Lin. Handa ka na ba? Ziga na. Ang gusto kao. Ay ang thrill, sarap, ulit. Itong babaeng ito, laging lumalabas paggabi. Kakaibang hilig sa pagsasakit, ilang dekada ng ganito. Naiirita na talaga ako sa kanya. Magaling ka talaga. Maganda ang lakas at teknik, satisfied ako. Ito ang hinihingi mo. Ang mga ebidensya ng pamilya Zhao sa legal at illegal na gawain. Halos lahat ay nandito. Tingnan mo ng mabuti. Bukas ng gabi. Sa dating lugar. Hintayin kita, ha?
Nakasulat dito, Zhao Corporation. Pangunahing nagbibigay ng bilyon-bilyong kita taon-taon sa pamamagitan ng Zhao Restaurant. Ang pinakamalaki ay Hotpot. Host, ang silver gift package ay automatikong na-activate. Nakatanggap ng 2 level, 2 scandal cards, isang mansion sa exclusive village. Isang sit-star na restaurant. Meron na. Bukas na ang Shui Dilaw Hotpot. Ingat sa hagdan. Tuloy po kayo. May promo ang Shui Dilaw Hotpot. 20% discount sa lahat ng orders. Libreng manicure para sa mga magagandang babae. Tuloy po kayo. Shui Dilaw Hotpot. Interesting ang pangalan. 50% discount para sa mga estudyante. Tama. At libreng snacks. Totoo yan. Tara na, tuloy po case. Kumusta? Ako ang waiter. Mingwansing. Ang campus beauty na si Mengwangsing. Naku, anong klaseng lugar ito? Patty Campus Beauty Nags, serve SA atin. Ang serbisyo ay customer first sa panahon ngayon. Parang panghuli sa lamok, emosyon lang ang pinaglalaruan. Pila ako. Bigyan mo ako ng numero. Huwag magmadali, huwag mag-agawan. Ako. May 300 pang mesa sa harapan. Hintay lang ng konti, kukuha ako ng numero sa pila. Kuya Yuan, ang daming tao. Sa isang araw, siguradong milyonaryo na to. Milyonaryo. Maliit ang pangarap mo. Ang target natin, nasa Times Square. Sa stock exchange, doon tayo magpapakilala. Walang kwentang kite. Puro kapahamakan ang dala. Ang anak ng mga Zhao, nanlalandi sa madrasta. Nasisira ang pangalan ng pamilya natin. Kakatawanan tayo ng buong lungsod. Tatay. Pero hindi naman kasalanan ko lahat. Bakit ba ang tanda-tanda mo na? Ang hilig mo pa rin sa mga bata. Ang ganda-ganda, tumigil ka. Bakit ka nga ba napunta sa buhay ko? Zeno. Ang nagkalat ng balita? Yung ano? ZG Yuan. Zeno ba talaga siya? Tay? ZG Yuan, hitting freshman sa Jiang University. Bigla na lang sumikat. Nagtayo pa ng water bottom grill sa tapat ng restaurant natin. Naagaw lahat ng customer natin. So ibig sabihin, sinadya niyang guluhin ang pamilya natin? HMP. Akala ba niya si Zhaoshan ay walang koneksyon sa Jiang City. Tawagan mo si Daoba, ang pangalang mandaambong sa Jiang City. Gustong kong mawala. Ang tindahan na tumagpakailanman. HMP. Ha? Sir, di sariwa ang pagkain nyo. May ipis. Wala naman. HMP. Ikaw na lang yung maliliit na ipis. Bitawan mo ko. Ano? Di ba sabi nyo sa water bottom grill, customer ang numero 1? Mainit ang ulo ng customer. Dapat lamang na pampalma to. Bitawan mo ko. Pair. Kung sobrang init ng ulo mo, lumabas ka at kumanan. May ilog doon, tumalon ka, malamig na yan. Tol. Ikaw ang may-ari ng tindahan na to? May patakaran sa pagtatayo ng negosyo sa Jiang City. Alam mo ba, kapag di ka sumunod, magkakagulo. Patakaran? Ang patakaran ko, ang batas. Wala akong pakialam kung sinong nag-utos sa inyo. Dito, customer ang importante. Pero mga salbahe, layas. Parang damit ng inahing baboy. Sabay-sabay. Naghahanap ka ng away. Ha? Hoy, alam mo ba kung sino ako? Ako ang pangalawang pinakamalakas sa Jiangcheng, si Daoba. Naniniwala ka ba? Bukas, tatawag ako ng 800 tropa. Upo sa tindahan mo. Guguluhin ko ang buhay mo. Ang yabang mo ah. Liu Miao, ang pinakamalakas sa Jiangcheng. Daoba, mukhang kulang pa ang peklat sa mukha mo. Daring ka ah, magulo ka es aluga nasakop ka o. Misunderstanding lang, 8 Miao. Hindi ko alam. Nasakop niyo pala ito. HMP. Sino? Ano? Zeno? Ayokong ulitin. Si Zhao Shan. Siya ang nag-utos sa akin. Ang pangulo ng pamilya Zhao. Ayos. Umuwi ka na. Sabihin mo kay Zhao Shan.
Ang totoong laban nasa susunod pa. Alis na. Agad-agad nagpanik, ibig sabihin nagugulumihanan na ang pamilya Zhao. Okay ka lang? Ha? E di, magpahinga ka na. Alaynan. Bata, kung kailangan mo ng ete. Tawagan mo lang AKO anytime. At saka, Magpagaling ka muna ngayon. Mainit ang ulo ko, baka hindi mo kayanin. CJ, Natapos ng host ang hidden task, matagumpay na nasakop ang underground Black Phoenix. Liu Miao Miao. Points positibo 1-0-0, nakuha ang skill na Gynecology Master. ayos talagang swerte sa hindi sinasadya. Pagkalipas ng maraming taon, dito lang ako. Nakaramdam ng kapanatagan. Nanay, tatay, dumating na ako. Hahaha, ayuan, dumating ka na. Nagluto ako ng paborito mong spicy shrimp. Upo ka muna, malapit na. Sandali lang, malapit na. Ay, Oy, hindi ba't ikaw ang kolehiyala? Bakit ka bumalik? si Goksue, anak ng kasamahan ng tatay ko. Pangalan ng kapatid, mahilig sa sigarilyo at away. Hindi ako pinapansin bilang kuya. Lene. Pero ngayon, siya ang target ko. Sa nakaraang buhay, namatay ang mga magulang ko dahil sa cyberbullying. At siya ang may kinalaman. Kuya, bakit ka nandito? Anong tingin mo? Ginamit ko lang ang computer mo, kuripot. Oy, Anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa mga magulang natin. Saan ka nakatingin? Sasabihin ko sa'yo. Simula bata pa, paborito ako ng mga magulang ko. Kahit magsumbong ka, walang duda na paniniwalaan nila ako. Sino nagsabing magsusumbong ako sa kanila? Gumagawa ng iskandalo. Pangalan, Uksue, Katayuan, Kuno NG Kapatid, Itsura, A+, Paxonot, 0. Ang iskandalo ay, Jiyuan, Salba K, Naniniwala KBA. kapag sumigaw ako, malalaman na ng lahat. Salbahe. Anong sinabi mo? Sabi ko, kung malaman ng mga magulang na nagtatrabaho ka bilang tagapag-alok ng inumin para sa extra income. Hindi ko alam kung hindi sila magagalit. At itataboy ka sa bahay. Bakit nasa phone mo ang litretong ito? May 5 minuto ka para ipaliwanag sa akin ang buong kwento. Nanggugulo ka sa akin? May 4 na minuto at 50 segundo ka na lang. Kuya, pasensya na. Huwag mong sasabihin sa kanila. Masisira ang buhay ko. Kuya, Huwag mo akong tawagin kuya. Nakakadiri ka. Magkaiba ang apelyido natin. Wala tayong koneksyon. Mauubos na ang oras mo, bilisan mo. Kuya, Ayaw ko rin nito. yung may-ari NG ba? Kinuhanan niya ako ng litrato at pinagbantaan ako. Sinabi niyang maglalagay ako ng virus sa computer mo. Bago siya titigil. Ang may-ari ng club, Zhao ba ang apelyido? Paano mo nalaman? Ano ba ang malalim na galit ng pamilya Zhao sa akin? At gustong patayin ako ng ganito. Sabihin mo kung sino ang nasa likod mo. Baka pagbigyan kita.
G, yung ginawa mo sa akin noong nakaraan. Hindi ko pa nakakalimutan. Akala ko ba strict na advisor ka? Bakit ngayon? Parang mas friendly ka na sa akin. Prof, Lin, narinig ko na magaling ka sa computer. Pwede mo ba akong tulungan? Naimbestigahan ang isang misteryosong overseas account. Ayon sa sinabi ni Goksue, kahit ang Zhao family ang nag-utos sa kanyang maglagay ng virus sa computer ko, ang kausap niya ay isang misteryosong account. At ang identidad ng account na yon ay takot na takot ang pamilya Zhao. Ang account mo, nasa ibang bansa ang IE. At maraming layers ng encryption, kahit ako. Medyo mahirap i-decrypt agad. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng ilang oras. Kapag may balita na, sasabihin ko agad sa'yo. Sige, salamat Teacher Lin. Anak, ikaw ang paborito kong estudyante. Kuya Yuan, may problema. Yang hotpot natin. Bigla na lang sinara NG Enforcement Team. Ano? Anong enforcement team? Anong nangyari, Jiwan? Wala naman akong away sa enforcement team. Walang dahilan para bantayan nila ako. Maliban na lang ko. Sinadya talaga nila to laban sa akin. System detected host in trouble. Spend 100 points. Para makapag-exchange ng identity card, pwedeng gamitin. Para iskan ang background ng mga tao sa paligid. Kahit walang zebi. Subukan mo na lang gamitin mo. Identity card activated. Scanning in progress. Jiuan, Teacher Lin, nandito pala kayong lahat. Level identity information detected. Meng Wanxing, AMAI Provincial Court President. Parang pinadala lang ng tadhana. Gusto ko matulog, may una na agad. Jiuan, ano bang balak mo? Lahat ng hinihingi mo, binigay ko na. Ano pa? Bigay? Pagdating sa mga nag-aaral, hindi bigay tawag doon, regalo. Ano pa bang gusto mo? Tawagan mo tatay mo, sabihin mo may problema ako. Ako. Tatay ko. Ayaw ko. Sige na, papayag na ako. Jiuan, wag mo akong pakainin nito. Para to sa akin, hindi ko to, ibibigay ko pa sa'yo. Huwag kang mag-asa. Hello pa? Hello, Wanxing BA 2? Pa, ako. Anong kailangan mo, anak? Pa, may kailangan akong tulong. Hindi pasado ang fire at health standards ninyo. Ito ang penalty, 10 milyon, isara muna ng 3 buwan. Captain Wong. Captain Wong. Pero dati, nag-check na ang fire at health department. Wala namang problema. Bakit biglang hindi pasado? Ako ang enforcement team captain. Ako ang may final say. Kapag sinabi kong hindi pasado, hindi pasado. IOMO, isara natin ng 6 na buwan. Sayang, kakabukas lang ng tindahan. Ang ganda ng negosyo, biglang isinara. Oo nga, dati piaan ka gusto kong dito na lang kumain NG Hotpot. Ngayon, wala na kaming choice kundi kumain sa kabilang restaurant, sa House Hotel. Tatay, ang galing na strategy mo. Kapag hindi pwede ang illegal, legal naman ang gamitin. Ang pamilya Zhao ay may malalim na pinag-ugatan. Hindi basta-basta matitinag ng mga walang pangalan. Ang aming pundasyon. Sino ang nag-utos na isara ang aming tindahan? Kumusta, boss? Bro Yuan, sa wakas dumating ka rin. Ikaw pala ang may-ari dito. Hoy, sabihin ko sa'yo, yung sa inyong... Captain Wang, ikaw ang eksperto, baka pwede mo. Tingnan ang authenticity ng recording na ito. Captain Wong, narito ang 5 milyon, pakiusap tulungan mo kaming isara. Ang water bottom hotpot. Pika, nag-fabricate ka ng recording. Hindi ba't ito ang boses ni Captain Wang? Kung gayon, ang isa pa ay, Pika, nagfabrikate KNG recording, Mr. G. Wala kang ebidensya, gusto mo lang kami. Isangkot sa kasalanan, ako si Captain Wang. Isangkot sa kasalanan. Talagang matsin ka, nagpapanggap kang biktima. Ang galing mo maglaro. Okay lang. Hayaan na lang natin ang korte ang magdesisyon. Tumigil, Frame ang kapitan ng kuponan ng pagpapatupad ng batas. At pati na rin ang mabuting mamamayang si MR Zhao, ngayon. Hindi lang ang tindahan mo, pati mga tao mo.
Dadalhin namin. Bro Yuan KO. Gusto nyo kaming patayin? Captain Wang, mukhang. Ang kasabwat ni Jiuan, lumabas na mismo. Ang taong ito, kasabwat sa pag-fabricate ng ebidensya. Dalhin na. Sandali, Captain Wang. Paalala ko lang sa'yo, may Diyos na nakakakita. May mas malaki pa sa'yo. At mas mataas pa sa bundok mo. Dapat alam mo yan. Ang bundok ko, sapat para durugin kayong mga insekto. Dalhin na. Sino si Wang Zhen? Presidente Meng, nandito po ako. Nasaan naman ang taong nagngangalang Zhao Shan? Ako si Zhao Shan. Zhao Shan, nagbigay ng suhol sa mga tauhan. Wang Zhen, abusado at corrupt. Dalhin na ang dalawang ito. Presidente Meng, wala po akong kasalanan. Presidente Meng, Naipasa na sa headquarters ang recording. Gusto mo pang magdeni? Hindi ko inaasahan na ang iyong anak ay mayroon pa ring akademya sa pagpapatupad ng batas bilang backer. Maliit ko ang tingin sa'yo. Huwag mong isipin na ang kalaban mo lang ay ang pamilya Zhao. Mali. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw, SIG1. Si Dianmeng, kumusta? Gusto mo bang kumain ng hotpot? Batang lalaki, binabalaan kita. Kung saktan mo ang aking anak na babae. Ingat ka, baka ikulong kita. Dianmeng, huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon. Tara na. Jiwan, ang account na gusto mong investigahan. Nalaman ko na, ito ay isang misteryosong organisasyon sa ibang bansa. Parang tinatawag na Tianwang. Anong Tianwang? Ang organisasyong ito, sila nasa ibang bansa. May malakas na kakayahan sa intelligence, kahit ang pamilya Zhao. Ay isa lamang maliit na bahagi nito. Tianwang, hindi ba ito ang organisasyon na itinatagpo sa nakaraang buhay? Bakit ito maaga na lumitaw sa panahong ito? Baka naman, ito ay isang plano mula pa sa simula. At ang pagtataksil sa akin ay isa lamang. Maliit na bahagi ng plano. Kuya. Anong ginagawa mo dito? Kuya. Ang mga nangyari noon, kasalanan ko. Patawarin Montag ako, okay lang ba? Kuya, kung patawarin mo lang ako, gagawin ko. Kahit ano, para sa iyo. Goksu. Walang nagsabi sa'yo na ang paglalagay ng microcamera sa iyong stockings ay hindi profesional. Gusto ko sanang makuha ang iyong sekreto, para pantay tayo. Pero nahuli Montag agad, talo ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang aking kapatid sa ngalan. Hindi kita sasaktan, Toto. pero kailangan mong magbago kung hindi. Alam ka una kuya, kuya naman. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari noon. Huwag mo sanang isipin, okay lang ba? Bagamat bata ang babaeng ito, mayroon siyang kahalintulad na charm ng isang kolehiyala. Ito ba ang adolescence? Oo nga pala kuya, pinapahanap ka ni mama at papa, may importante da. Importante. Mama, Papa, dumating na ako. Tita Yao, Hayon. Ang anak ni Tita Yao na si Yao Mengru. Bigla na lamang nawala 3 araw na ang nakalipas, walang balita. Gusto ko sana humingi ng tulong sa'yo para maghanap ng tao. meron palang ganito. Jiwan, estudyante ka ng kolehiyo, marami kang alam. May paran ka DBA? Tita Yao, walang pera, walang koneksyon, walang pinag-aralan. Wala na talaga kaming mapuntahan, kahit anong gawin namin ng anak ko. Gagawin namin lahat. Noong bata pa ako, madalas kaming tulungan ni Tita Yao. Ngayong may problema siya, hindi ko siya pababayaan. Tita Yao, huwag kang mag-alala kung kaya ko. Tutulungan kita. Sige, salamat na lang. Buong koleksyon ni Hu Feng. Jiuan, may balita galing sa tatay ko. Yung hinahanap mo, nasa Sun Entertainment City. Pinakamalaking entertainment hub sa Jiangsheng, sabi nila. May underground casino rin daw doon. Si Yao Mengru, hindi ba't laging mabuting estudyante? Bakit siya pupunta doon? Sa lugar na pinaghalong legal at illegal. Mukhang babalik na naman ako sa dating gawain.
Sige kuya, pagkatapos ko dito sa casino, pupunta ako. 3 buwan kang hindi nagbayad ng interes, kaya tumulong ka na lang. Sa mga bisita ng casino, hindi naman mamamatay. Ginoong Lee, hindi ko alam na loan shark pala kayo. Akala ka study loan, kaya ka ulang. Study loan? Akala mo ba talaga magpapautang ako para lang mag-aral ka? Para sa akin, 30 mil para sa isang babaeng estudyante. Napakagandang negosyo, yun ang tunay kong layunin. Kung hindi mo mabayaran ang interes, ipapadala na lang kita. Sa EIE room ng casino. Magtrabaho ka ng 1 buwan, tapos malaya ka na. Huvak. Sandali. Kuya Jiwan, bakit ka nandito? Dolyar ang pampasindi. Mukhang malaking kliyente ang dumating. Gusto ko ang babaeng ito. Ang laki ng kahon, milyon-milyon siguro ang laman. Target, pangalawang anak ng pamilyang Lee, si Lee Heng. Isang piso? Naghahanap ka ng away? Huwag kang magmadali, Ginoong Lee, ang piso na ito. Hindi para sa'yo. Ito ang aking puhunan para makipagsugal. Sa inyo. Kapag nanalo ako, akin ang babae. Kapag natalo, ang piso ay sa inyo. Isang piso. Sugal tayo, ako si Lee Eshe. Sa loob ng maming taon sa itim at puting mundo, ngayon lang ako nakakita ng taong nagdadala lang ng 1 piso sa kasino. Hindi ka ba natatakot? Na bago ka pa makapasok sa laro, ay mawawala ka na sa mundo? Siyempre, hindi sapat ang 1 piso, pero kung idagdag mo pa. Ang sikretong hush money ni Ewalay. Sa tingin ko ay sobra-sobra na ito. Tulong sa pag-aaral? Haha, akala mo trakti at halagang mabait ako? Ang pagpapautang para makapag-aral ka, para sa akin. Ang 30,000 piso para sa isang babaeng estudyante, napakamura na negosyo. Ang tunay kong layunin. Hindi ko alam kung sino ang mawawala sa mundo kung mababalitaan ito. Sino ba? Ang mga sinabi ko kanina. Paano mo nakuha? Hindi ba't importante lang na? Kung ikaw ba talaga ang nagsabi nito at sa loob lang ng 0.1 segundo, may papadala na ito sa buong mundo. Sandali lang. Kung malaman ito ng boss, patay ako. Ziganan ka. Papanatilihin muna natin ang batang ito. Sige, payag ako. 1 piso lang ang 1 piso. Paano mo gusto maglaro? Ang pinakasimple lang, paghagis ng dice, kung sino ang mas malaking numero. Ang mananalo, 1 milyon bawat laro. Gago, teritoryo ko ito. Kahit anong numero ang gusto ko. Ako ang masusunod. Kung gusto mong manalo sa akin, sa susunod na buhay na lang. Sakto, may utang siya sa akin ng 1 milyon, may dahilan na akong pigilan siya. At pilitin siyang burahin ang recording sa phone niya. Ziga, ang mesa ng sugal ay paang chess. Dapat tanggapin ang pagkatalo. Walang pagbabago ang desisyon. Siyempre naman. Tatlong anim, mukhang swerte ako ngayon. Tatlong anim? Paano nangyari yun, Kuya Jiwan? Huwag kang makipagsugal sa kanya, may kaya talaga yan. Sabi ko na dito, walang atrasan. Ziga na. System, gumamit ng 200 points, palitan ng Gambling God Experience Card. Bawas 200 points, Gambling God Experience Card ay aktibo na.
Ang ingay mo naman, bata. Wala lang, sanay lang ang kamay. Kung hindi ako nagkakamali, ang dice na ginagamit ni Liheng. 6 ang lahat ng mukha. Kaya kahit paano niya ihagis, laging 3-6 ang lalabas. Pero, may paraan para sa lahat at hindi ito mahirap para sa aking gambling god na si Jiwan. 4 na 6. 3 dis lang ang mayroon ka. Paano ka magkakaroon ng 4 na 6? Nagtago ka ng daya sa katawan mo. Nakdaya ka. Ang mga dice ko, tunay na gamit sa sugalan. Kunwari, sa mesa, 6 lang ang dis. Akin. Paano? Tama. 4 sa akin, 2 sa'yo. Sakto 6. Anong daya? Sabi mo. Itong dice mo, lahat ng mukha 6. Alam Montag na pala. Kung kaya mong palitan. Nang di namamalayan ang disco. Zino ka talaga? Sabi mo mismo, talo, tanggap. Walang atrasan. Dadalhin ko na ang tao. Ikaf. Ang galing ng pagkilos mo. Pasensya na sa kapatid kong ito. Litay. Kuya, Dakilang negosyante ng Jiangsheng, negosyo sa lahat ng industriya. Sabi mas mataas pa sa kay Zhao Shan ng Zhao family. Napakatalino at makapangyarihan. ang Mgali. Hindi tumatanggap ng talunan. Ikaf. Mula ngayon, lahat dito. Ako na ang bahala. Pwede kayong umalis, pero kayong dalawa. Isa lang ang makakalabas. Ang isa, may iwan. Kung palalayain kayo ng ganito lang, ang pangalan ng aming Li sa Jiangcheng ay mawawalan ng saysay. Dakilang negosyante ng Jiangsheng, ipakita mo sa akin kung anong malaking iskandalo ang itinatago mo. Target na si Litay, natuklasan ang top secret na iskandalo. Top secret. Malaking isda ito. Ginagawa ang iskandalo, si Litay ay sangkot sa pagkuha ng classified chip tech na Dragon Core mula sa bansang kasabot ang foreign group. Ang laking sekretong itinatago ng taong ito. Kung ihahayag ko ngayon, baka magwala at magpatayan. Sige, susugal na. Yeli, negosyante ka. May malaking negosyo ako. Pwede ba? Tayo mag-usap ng pribado. Ano? Malaking negosyo. Kuya, mandaraya ito. Huwag kang magpaloko. Malaking negosyo. Alala ko sa batas ng Dragon Nation. May isang kasalanang hindi mapapatawad. Pagtataksil sa bansa. Naalala mo siguro iyon, Yili. Paktat Axil? May alam kaya siya? Imposible. Kasama ko ang mga kasosyo ko sa ibang bansa sa isang plano para nakawin ang teknolohiya ng Dragon Core. Kahit si Liheng, walang kaalam-alam. Imposible yan. Bibigyan kita ng huling 3 segundo, Yili. Kung may mangyari sa akin ang cellphone ko, ay automatikong magsisend ng mga sikretong di dapat malaman. 3, 2, 0. Zandali. Geji, biro lang yon. Diba? Biro lang? Isang karangalan na narito kayo sa aming Sun Club. Talagang karangalan yan. Ito ang aming Super EIE card. Walang limitasyon ang gastos dito gamit ito. At VIP treatment pa. Sa madaling salita, lahat ng gastos ninyo dito. Ako, si Litay, ang sasagot. Mukhang matapang si Litay sa labas. Pero duwag pala sa loob. Kahit isang maliit na tsansa lang. Ayaw niyang mag-risk. Paano natin pinalaya ng ganun kadali ang malaking isdang yon? Yelay, si NJ, Yao Minggru. Kasabayan ko yan sa paglaki. Para sa pag-aaral niya. Umutang siya sa inyo pero ginawang loan shark. Tumaas ang interest, pinilit siyang magprostitusyon. Di tama yon.
Naiintindihan. Lahat ng utang ni GNG, Yao. Kanselahin na. At ang aming pamilya, ang mga ang sasagot sa kanyang tuition. Boss, naluluko ka ba? Yung laliking yon. Nanggulo sa teritoryo natin. Anong lalaki? Tuwaging Kuya G. Walang respeto. GG, tuloy po kayo. Hindi na. May iba pa akong lakad, uwi na ako. GG, ingat po sa pag-uwi. Balik pa kayo. Boss. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinong klaseng tao? Yan ang dinala mo? Muntik nang masira ang malaking plano ko. Pasensya na, boss. Zenobe talaga yun? Imbestigahan mo siya. Gusto ko lahat ng impormasyon. Jiwan, ang laki ng tulong mo sa akin. Di ko talaga alam paano magpapasalamat. Kuya Jiwan, salamat talaga. Sumugod ka sa pugad ng leon para iligtas ako. Tingnan mo bahay namin. Wala kaming mamahaling bagay para sa'yo. Kaya hayaan mo na ako at si Mama na magparelat sa'yo. May maliit na sorpresa pa mamaya. Tita, nag-aral ako ng traditional Chinese message. Marunong ako sa mga SEA at iba pa sa labas. Ah, yun. Aka naman, inayaban mo tag, kautahin matanda na ako? Ah, hindi. Tita, huwag kang mag-akala ng mali sa akin. Huwag kang gagalaw. Ang ina at anak na magkasamang naglilingkod, talagang panghari ang karanasan. Kaya pala noong unang panahon ng mga emperador, ay nagkakaroon ng libu-libong babae sa harem. Talagang pagdududa sa mga sinauna, pag-unawa sa mga sinauna, at pagiging isa sa kanila. Ang host ay hindi inaasahang nakakuha ng antas ng pagsunod. Yao Mengro. Ang babaeng estudyante sa Jiangcheng ay may ipanandang pagdagdag na hitsura. Antas ng pagsunod ay 10. Yamatsu, isang may bahay. Ay panandang pagdagdag ang hitsura, pero SS ang katawan. Antas ng pagsunod ay 10. Ang sistema ay nagbigay ng gantimpala, 1 milyon na live streaming tip. Basta't ang host sa susunod na 24 na oras ay magagastos ang 1 milyon na live streaming tip. Hindi lang makakakuha ng 10 bises na balik, kundi may mataas na gantimpala pa. Ang top level scandal card ay makakakuha ng anumang impormasyon o clue na gusto ng host. Top level scandal card. Hindi ba't ito ang tamang paraan para malaman ang mga clue tungkol sa Tianwang? Mizu Tita, Mengru. Medyo gutom na ako. Gutom. Sige, ihahanda namin ang pagkain mo. CJ, Hintayin Montag lang kami. 1 milyon na live streaming tip, madali lang yan. Ang pag-aaksaya ng pera ay likas na talento ng bawat lalaki. Siya, yon. Hello sa lahat. Welcome sa aking live streaming. Paki-click ang follow button sa itaas na kaliwa. Maraming salamat sa inyong suporta. Oy, bago ka pa sa paglilib? Ang konserbatibo mo manamit. Nga, ngayon kung gusto mong sumikat, dapat bigyan mo ng konting benepisyo ang mga bro. Pwede ba makuha ang iyong wetsa? Mababa ang viewers mo, ganun talaga. Noong high school si Shenmo, sikat siya bilang dalagang malinis ang imahe. Ang internet ay puno ng komplikasyon. Paano niya makokontrol yon? Dahil ganito na. Bilang pagpapahalaga sa aming pagkakaklase, tutulungan ko siya. Salamat SA. Sports ka mula kay Boss Tijik Siang kay. Salamat, Boss. Isang sports car lang, ganyan ka naka-excited. Ito pa lang ang simula. Isang libong sports car. Ang sakit. Hindi ito panaginip, no? Matagal na akong hindi naging top donor, ang sarap pala maging number 1. Congratulations sa host. Matagumpay na nagastos ang 1 milyon na live streaming tip. Ubus na ang lahat. Isa 0x cashback reward ay nagsimula na. Nakatanggap ng 1 bilyon at isang top scandal card. Sa wakas dumating na. Gamitin ang top scandal card, hanapin ang impormasyon tungkol sa Tianwang. Top scandal card ay aktibo na, ginagawa na. Ang pamilya Lee, baka may connection pa sila. Ginagawa ang skandal. Si Litay ay sangkot sa foreign organization. Nagnakaf NG State Secrets. Chip Technology, Longsin. Pakikipagsabuatan sa foreign organization. At ang Tianwang ay overseas force, baka.
Ang gustong magnakaw ng Longsin Technology ay yung sinabi ng pamilya Zhao. Yung Tianwang na yun. Kung ganon, ang pamilya Li ang susi para masira ang plano. Noong nakaraan, ang lihim ng aking pagkamatay at ngayon. Ang kumplotang pinagtulungan ako. Habang papalapit sa katotohanan, mas delikado. Kuya only eats cilantro hello. Vede bang humingi NG contact number. Gusto kitang ilibre ng pagkain para masabi ko ang pasasalamat ko. Kailan pa natuto ang batang to ng ganitong pakikisama? Nga naman, binigyan ko siya ng 10 milyon. Kung ibang streamer yan, baka nag-agawan na. Para makasama ako sa kama, pero siya isang kain lang. Medyo conservative pa nga eh. Ikaw bahala sa oras. Ikaw ba si Momoy Sakat? G1, ikaf ba yung nagbigay. Ng 10 milyon, ang top donor na only cilantro. Ano, hindi mukha? Hindi ako. Ibia kakakadwat muntag lang NG High School. Paano ka biglang yumaman? Ang pera, hindi base sa edad o status. Base sa understanding. Ang tagal nating di nagkita. Bakit? Ang mature mo na magsalita. Sige kung ganon. Di na kita pagtataguan. Shenmo, ikaw. Ano, alagaan ang aking top donor. Responsibilidad KO bilang small streamer. G1. Bakit ang tagal nating di nakita ni Sumani? Nandito sa tabi mo. Siya. Naghiwalay na kami. Ano, nakhiwalay. Ayos lang. Hindi ibig kong sabihin. Si Sumani ay isang tunay na gold digger, hindi kanya karapat-dapat. G1, dahil pareho tayong single ngayon. Baka pwede nating subukan. Ay, Shenmontag, G1. Nandito rin pala kayong dalawa. Parang mga dati nating kaklase. G1. Matapos ka Ivan ni Zumani. Hindi mo naman siguro pinagtripan si Shenmo, no? Hindi lang tao ni Shenmo ang gusto niya, sa tingin ko. Pera ni Shenmo rin ang target niya. Itong tatlong ito noong nasa eskwela pa. Paborito ni Zaoxun, palagi akong inaasar. Ngayon, talagang nagkita-kita na tayo. Hindi ganon, si G1 Kazi. Tapos na ba kayo? Kung hindi, dagdagan nyo pa. Taga-probinsya ako, gusto ko yung mga chismis nyo. Mga basurang salita. Hehe, G1, anong? Drama Montag diyan? Yung pag-iwan sa iyo ni Sumani, alam na naming lahat. Sayang, 3 taon mo siyang hinabol. Pagkatapos ng college entrance exam, sumakay na lang siya sa luxury car ng sugar daddy niya. Sige na, bakit pa natin sila pinapansin? Dito tayo para. Kumain sa Hotpot Palace, mukhang first time niyo. Dito, to ang pinakasikat. Nahay, End Restaurant SA Jiangsheng. Mahirap makakuha ng tablet kung gusto mong kumain dito. Kailangan mong maghintay ng 5 hanggang 6 na oras. Pero buti na lang, ito ko ang manager dito. May koneksyon kami, hindi na tayo pipila. Pwedeng diretso na tayo sa EIE area. Ano? Sino ang nagbigay sa'yo ng koneksyon? G1. Bingi KBA o nagbubulak-bulagan ka lang? Nagkukunwari kang hindi nakikita. Ingit ka? Dasal Montag na lang SA Next Life Montag. Na maging maswerte katulad ko, may manager na tito. Sino ang manager ngayon? Tanggalin mo agad. Ano? G1, ano? Sinabi mong tanggalin? Sarili kong restaurant, tanggalin ko ang isang manager. Anong malaki doon? Tito, pasensya na boss, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako ulit, boss. Boss, G1, baka naman. Ikaw ang misteryosong may-ari ng pinakamagandang restaurant sa Jiangcheng. Tito, ika. Hi op ka. Ginulo mo ang buhay ko. Alam mo ba kung gaano kalakas si Boss G sa Jiangcheng? Anong estado meron siya? Kahit si Black Phoenix na si Liu Miao Miao. Kaibigan niya. Nitong mga araw, lahat na nagkakagulo sa Shui Dilaw. Lahat sila. Pati ang kilalang-kilalang pamilyang Zhao, nagapirin niya. Pamilyang Zhao.
Yan ba yang backing ni Jaoksun? Kahit ang pamilyang Zhao, hindi kaya sa kanya? Kaming mga maliit na tao, sa mata niya, parang mas mababa pa sa ipis. G1. Hindi, Boss G. Nababaliw kami kanina. Mali ang sinabi namin. Huwag mo sanang papansinin. Ituring mo na lang kaming hangin. O insekto, G1. Dahil sa dating pagkaklase natin. Jean Emao, pakiusap. Tulungan mo kaming makiusap kay G1. Makiusap. Kung hindi restaurant owner SIG1 gayon. Kami kaya ngayon ang nakaluhod. Hindi. Kung hindi namin kami, alam niyo. Dapat niyong mamatay. Sa Shui Dilaw, customer ang numero 1, pero mga basura, exempted. Palabasin niyo silang lahat. I blacklist at I ban habang buhay. At baka hindi niyo alam. Ang pinakaayaw ko, ang mga chismoso. Kung magkakalat pa kayo ng chismis. Tungkol sa akin at kay Sumani sa labas. Sinisiguro ko wala na kayong pwesto. Sa Jiancheng, Boss, nagkamali po ako. Hindi ko naulitin. Mali ako, G1. tara, kain tayo. G1. Hindi ko inkala. Dati sipunin ka lang. Ngayon negosyante ka na pala. Swertihan lang. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita. Ihahatid mo ako. G1, punta ka na lang sa bahay. Gusto kita. Painomin NG. Gatas. Grabe na ba ang mga babaeng streamer ngayon? Painumin kita ng cheese. Masarap ang cheese na ginagawa ko. Taba ching pero hindi nakakaumay. Ah, cheese pala. Akala ka o ano? Ano ba ang inakala mo? Sino kayo? System, nakita ang host sa mapanganib na sitwasyon. Kung gamitin ang mga puntos sa account upang ipagpalitan ang mga lihim ng martial arts. Dog system, ikaw ay talagang aso. Hindi mo sinabi na mabilis ka. Ano ang sinabi ng martial arts? Pagamitin. Ang pagkabaliw. Ang host ay inculcated SA Diamond Sutra at the Great Satisfactory. Gankun's great move to Jokyen. Dim at dim SA Jokyen. Sa loob ng 100 metro, mas mabilis ako kaysa sa Z. Sa loob ng 10 metro, mas mabilis ako. Jiwan, ma. Magaling ako. Dalhin kita muna sa bahay. Maghanda para sa aking bagyon. Ito ang luxury villa na inihatid ng sistema. Huwag sabi ka. Mabuti ito. Tahimik at elegante. Ang architectural aesthetics of Made Way to Jane. Ito ba si Mr. G1? Salamat para sa clue. Kami ay pinanood ni Litay. Ang sindikato ng krimen ay naaresto sa kanila sa pagtatangka upang magnakaw ng Godson. Ang bagay ng mga lihim ng Estado ay nasa ilalim ng investigasyon. Tio Hat, nagsasalita ka ba tungkol sa Litay at sa iba? Lahat sila ay nasa net. Maliban sa Litay lihim 2 kapatid na lalaki, lahat ng mga tao na nakatakas mula sa grupo ng krimen ng pamilya Lee ay dinala sa katarungang. Lumakas. Lohikal na nagsasalita, ang ganitong mabilis at mapagpasyang aksyon ni Uncle Hat. Ang pamilya Lee ay hindi maaaring magkaroon ng isda mula sa net maliban kung ang isda. May malakas na backer sa likoda. Dahil net. Dapat na ang Skynet. Kapatid, sa oras na ito, ang mga smelly puli. Hindi ito bumalik, ba? Tarik up. Hindi ito dahil sa iyo. Naglalaro ka ng mga mag-aral sa kolehiyon. Anong uri ng plage ang recruiting mo? Kapatid, zino ang alam? Na alam mo, magpadala ng isang mamamatay. Pumatay na si G1. Mahirap pa rin upang makipag-usap pabalik sa ak. Zino ka? Tarik up. Bakit ka dumating dito? Inaayos mo ba ang kabilang bahagi? Ako ay masyadong hindi nasyahan sa iyo, kaya ipinadala ako upang makatulong sa iyo ngayon. Ibibigay ko sa iyo 7 araw, at kung hindi mo magagawa ito, alam mo,
Ang paraan ng organisasyon ay upang matiyak na nakumpleto ang gawain. Ngunit kamakailan lamang may isa. Isang batang lalaki na tinatawag na Jiuan. Siya ay tama. Ginagawa mo lang ang iyong sariling bagay. Huwag mong tanungin pa tungkol sa natitira. Brother Yuan, bakit ka mukhang walang listahan? Ito ba ang bulaklak sa paaralan kasama si Ming noong gabi? Kailangan pa rin ng mga kabataan na maging temperance. Ano ang sinabi mo? Kahapon, nagpunta ako sa online upang suriin ang impormasyon tungkol sa Skynet. Hindi ko inaasahan ito. Isang gabi akong nag-research. Tingnan nyo, bagong transferee, ang ganda. Shenmo, bakit ka nandito? Kuya Yuan, kilala mo yung bagong campus crush? Jiuan, nakalimutan mo ba? Mas mataas pa ako sa'yo ng ilang puntos sa college entrance exam. Madali lang mag-transfer sa Jiang University. Walang problema. Para sa'yo, di ka kumain ng almusal, di ba? Special Kong Niluto, Tong Century Egg Kanji. Minute Essay Puso at Tayan. Kuya Yuan, dalawa ang nililigawan mo? Sosyala. Ang ingay mo, hayop ka. Shenmo, di ko inakalang magaling kang magluto. Ang sarap ng luto mo. Siyempre naman, maganda at talented, may mystery at warmth pa. Jiuan, ito yung ginawa kong cake para sa'yo. Tikman mo. Nandito rin si Campus Crush Meng. Mukhang magkakaroon ng paligsahan ng mga babae. Jiuan, Sino 2? Di mo ba alam na masama sa katawan ang kumain ng keke sa umaga? Walang modo. Di ba ikaw yung basta na lang pumasok sa classroom namin? Para magbigay ng pagkain sa boyfriend ng iba. Mukhang di mo natapos yung 9-year compulsory education mo. Di mo alam kung paano isulat ang salitang delikadesa. Ikaf. Jiuan, di ibat wala kang girlfriend? Kahapon lang sinabi mo sa akin na single ka. Jiuan, ang sama niya, inaapi niya ko. Hoy, tama na. Huwag na kayong mag-away, kakainin ko lahat ng bigay nyo. Gusto ko lahat, satisfied na ba kayo? Hindi, sa aming dalawa, isa lang ang pwede mong piliin. Extreme 2 choice, paano 2, urgent. Congratulations host, nakakuha ka ng bagong female character na si Shenmo. Reward points plus 500. Pangalan, Shen Montag, Trabaho, Streamer. Looks S, obedience level, 15. Tumaas ang obedience level ni Meng Wanxing sa 20. Reward, Superbrain, simulan gayon ang host. Hindi na kailangan gumamit ng scandal cards para direktang malaman ang skandal ng sinuman, limitado lang sa ordinaryong skandal. Nag-aaway tong dalawang to tapos may system reward pa. Talagang when two tigers fight, the hunter wins. Kung magsuntukan sila, baka yumaman ako. Dalawang college student sa harap ng maraming tao. Nag-away at naghahabulan, nakakahiya. Sir, pasensya na po. Ma'am, hindi na ako ulit. Talagang si Ma'am Linzitia, ang cool na advisor. Ang ganda ng dating, ang tapang, agad niyang nakontrol ang sitwasyon. Okay lang basta't alam mong nagkamali ka at nagbago ka na. Magiging mabuting estudyante ka pa rin. Jiuan, ito'y ibinigay lang sa akin. Gouki at ginseng salt, hindi pwede inumin ni Ma'am ngayon dahil may period siya. Tulungan mo na lang akong ubusin ito. Ha? Yuan, Paare, ang labo Montag naman. Pati si Ma'am Lin, ikaf ay, ikaf. Baka may pang-4 o pang-5 pa? Parang nagiging magulong laro na ng mahjong to ah. Sumama ka sa akin, may kailangan ka di ba? Nandito SA Akin. May balita na tungkol sa Heavenly Net. Ako naman, hanap ko si Ma'am Lin.
May pag-uusapan kami tungkol sa ACADS. Bakit naman? Mukhang physiology ang pag-aaralan nyo. Kayong dalawa. Huwag na kayong mag-away. Layas, He, si. Ma'am Lin, sinabi mong may nahanap ka ng balita tungkol sa Heavenly Net. Ang Heavenly Net ay kinilala bilang pinakamalaking intelligence organization sa buong mundo. Pero, noong 20 taon na ang nakalipas, sinalakay na ito ng Interpol. SA Teoria. Dapat humina na ang impluensya nito at hindi na ito makakapanggulo pa. Wasak na noong 20 taon ang nakalipas. Ano yung Heavenly Net ay tinayo ko makalipas ang maraming taon? Teka muna. Ang pangalang Heavenly Net, hindi ko naman pinangalanan yon noon, kundi. Naku, bakit hindi ko maalala? Sana kayang iskan ng system na to ang sarili nitong intelligence. Sayang naman. Huwag kang mag-alala, tuloy-tuloy ang pagtulong ko sa paghanap. Huwag kang magmadali. Salamat, ma'am. Pero, pagbalik tanaw, ma'am. Marami na akong natulungan sa'yo. Hindi naman, tu libre. Enan, ang gusto ko sana. G1, may kasabihan, babaeng 3 taong mas matanda, parang gintong brick ang yakap. 6 na taon akong mas matanda sa'yo, 2 brick ang yakap mo, payag ka ba? Ma'am. Ikaf. Nako. Huwag ka munang tumanggi. Wala na akong magawa, nitong mga nakaraan, palagi akong ginugulo ng isang mayamang binata, kaya't kumatha na lang ako ng dahilan. Gamitin ang dahilan na may boyfriend para lang makalusot sa kanya. Pero itong biglang imbentong boyfriend, hindi naman basta-basta mahuhulog mula sa langit, di ba, ma'am? Wala rin akong close na guy friends. Kaya sa dami ng pag-iisip, ang pinakasuitable na tao. Ay parang ikaf lang talaga. Ang ibig sabihin ni ma'am, ako ang magpapanggap na boyfriend mo. Hanggang saan tong pagpapanggap na to? Hindi naman. Kailangan mag-live-in, no? Ito'y medyo awkward na favor. Pero si G1 ay mabait naman. Hindi siguro tatanggihan to, di ba? Ginagatasan ako nitong babaeng to. Sige na nga, kailangan ko naman ng tulong niya. Dapat maging humble ako. Tulad ng sabi nila, ihandog ang ginto. Bilang pagpapahalaga, itaas ang espada para sa'yo hanggang kamatayan. Naku, ma'am, di naman pagpapanggap ang kailangan. Kahit na gawing totoo, game ako. Siguradong masisiyahan ka. Mukhang di pala ganon kainosang si G1, medyo. May pagkawilt pala. Goksu, bakit nandito siya? Kahit papaano, half-sister ko siya. Kapag may nangyari sa kanya, masisiraan ng bait ang mga magulang namin. Baka atakihin sa puso. Kailangan kong sundan siya. Ma'am Lin, may urgent ako. Una na ako. Boss, nahuli na natin si Gutsuy. Sure. Okay. Isang dekada kong pinakirapan ang throwing knife technique na, tu. Anong sinabi mo kanina, boss? Si Gutsuy? Dalhin mo rito. MSGU, ako si Zhang, sa Business Welt. Ang pinakamahalaga sa akin ay integrity. Pero na yon. Pagkatapos mong pirmahan ang kontrata, bigla mong binawi. Parang niloloko montak ako. Ayoko nang magtrabaho sa pangit mong bar. Noon. Kung di dahil sa mga tauhan mong nanloko sa akin. Hindi ko pipirmahan yang useless mong kontreta. Ang kapal ng mukha mo. Child manipulation. Martial arts expert pala siya. Arg. Ako'y patas sa reward at parusa. Nagkamali siya, pinarusahan ko. Ikaw? Di ba dapat? Wag. Wag yung ikaf. Magkano ang penalty? Babayaran ko na lang. Hindi ako interesado sa pera. Ito na lang, laro tayo ng small game. Nakikita mo ba ang target na ito? Kung makakapuntos ka sa akin gamit ang dart, hindi lang kita pakakawalan. Kundi pati ang penalty fee ay tatanggalin ko na. Talaga? Paano kung matalo ako? Kapag natalo ka ng isang bises, maghuhubad ka ng isang bises. Ano? Hindi ka sanggayon. Napakagandang deal nito. Kung hindi, ang penalty fee na ito, kahit 10 buhay mo pa ang pagtatrabaho mo, hindi mo mababayaran. Sige, payag ako.
Sage, simulan mo na. Hindi na. Ang hina mo naman. Akla ko magaling ka, pero palabano ka lang. Si MS Gu, dapat tanggapin ang pagkatalo. Simulan na natin. Kung pupunta ako ngayon, sino ang makakasiguro na si Goksui ay hindi na muling malilinlang? Ang nangyari ngayon, para na lang itong aral para sa kanya. Hindi ako nagmamadali. Hayaan na lang nating iba ang magturo sa kanya ng leksyon. Tingnan mo, ganito dapat maglaro ng dart. Wu, ang galing mo talaga, boss. Ito ang tinatawag na tunay na eksperto. Ito ang tunay na eksperto. Sage, simulan mo na. Kailangan ninyong lumayo sa akin. Masyado kayong malapit. Nakakakaba, baka madulas ang kamay ko. Kapag natalo ako, sisi ko sa inyo. Sige, lumayo kayo. Huwag ninyong istorbohin si MS Gu. May improvement ka na yon. Hindi mo na nahulog sa lupa. Kung ganito ang laban, si MS Gutsui, baka mabigyan ng libreng show ang mga tropa ngayon. Sana nagdala ako ng maaming tissue. Baka kulangin sa pagpunas ng dugo sa ilong. Kulang na kulang. MS. Gu, alam Montag na ang dapat gawin, di ba? Tuloy lang, tuloy ang paghubad. Sige, you got pa. Huwag naman kayong masyadong malupit. Malupit? Ikaw ang pumayag sa larong ito. Kung gusto mong manalo, dapat marunong kang matalo. You bet pa. Mawawala na ang palda mo nito. Hindi mo na kailangan pa akong palalahanan. Mukhang naramdaman na niya ang sakit. Bilis, bilisan Montag, hubat, hubat. Mga lalaki kayo, pero binubuli ninyo ang isang dalagita. Kuya, Hindi ba kayo nahihiya kung malaman ito ng iba? kuya, Kapatid mo siya, tamang-tama ang dating mo. Ako, pareho ang gusto ko, lalaki o babae. Bilog ang mukha at may balbas, hindi ba? Yun pala ang gusto niya. Hindi naman pala babae ang hanap. Pinahubad siya para makita ng mga tropa. Pero ikaw, mas maganda ka pa sa kapatid mo, ipo ko ang ganyan. Ayoko na isipin, hayaan mo akong imbestigahan ang background mo. Zhangqi, kilalang tao sa mga club sa Jiangcheng, katapat ni Black Phoenix Liu Miao Miao. Noong una, nagtatrabaho siya sa pantalan, tapos naging bodyguard. Doon niya nakuha ang unang malaking pera sa buhay niya. Kaya naman umabot siya sa kung nasaan siya ngayon. Pinag-aralan mo ako. Alam mo pa na nagtrabaho ako sa pantalan. Boss, nakita ka una, dati. Noong nasa lugar ni Liu Miao Miao. Ta ka ni Liu Miao Miao? Kaya pala, noong una ko pa lang siya nakita. Ramdam ko na mas malakas ang dating niya kaysa sa akin. Kung ganoon, Boss Zhang. Galing din sa hirap, dapat alam mo. Kung gaano kahirap ang buhay ng ordinaryong tao. Pareho tayong galing sa hirap, bakit mo pa pinapahirapan? Ang kapatid kong walang alam sa mundo. Lanan. May punto ka. Dahil kay Liu Miao Miao. Pwedeng palampasin ka o. Pero. Si Gutsue ang unang sumuway sa usapan. Dahil dito, pinarusahan ko pa ang isa kong tauhan. Kung palalampasin ko lang kayo, pagkalat nito. Isipin nila na mahina ako, si Zhangqi. Kaya ngayon, kailangan mong bigyan ako ng solusyon. Hindi naman masyado, isang daliri lang ang kailangan ko. Putulin ang daliri.
Kuya, ginagago ka niya, huwag kang papayag. Anong saya sa pagputol ng daliri? Boss Zhang, mahilig ka sa darts, di ba? Ganito laro tayo, ano? Ang pusta ay ang isang paa ko. Grabe ka naman, pare. Kapag nagsimula na, walang atrasan. Hindi. Isang daliri nga, sobra na, gusto mo pa ng isang paa? Ji-Yuan, balak mo bang saktan ang sarili mo? Kung pareho naman tayong negosyante, ang salita ng isang gentleman ay hindi na mababawi. Kapag natalo ako ang paa ko, kunin mo na, Boss Zhang. Pero kung ako ang nanalo, Sisiguraduhin kong ligtas kayong aalis dito. At sa hinahara, kung may problema, tawagan mo lang ako, si Zhang. Tutulungan kita ng buong puso. Oy, kuya. Kuya, ang tagal ko nang hindi nagpapawis. Walang hiya, makikipagkumpetensya sa boss sa darts. Wala pang ipinanganak na makakatalo sa kanya. Mas nakakaaliw panoorin ang may bali ang binti kaysa sa babae, naguhubad. Sobrang saya. Ayos, talagang boss. Isang tira lang, diretso SA Bullseye. Kung sasali sa palaro ang boss, siguradong champion. Siege, ikaf na. Magdarts ng nakapiring. Boss, kahit siyang eksperto, hindi nangahas gawin to. Paano kaya itong batang to? Gusto mo bang mawala ang binti mo? Hinay-hinay lang, ate. Panoorin mo ang ganda ng tira ko. Diretso sa bolsiye, walang mintis, eksakto sa milimetro. Medyo kulang pa rin sa inaasahan ko. Akala ko tatagos pa sa pader. Hindi, martial arts expert din pala siya. At kung ako ay level 9, siya ay nasa level 1,000 pataas. Kayang-kaya niya akong patayin ng isang igla. Boss, siya yung nasa Hotpot Restaurant. Boss G. Tapos na ang usapan. Ngayon, alis na kami. Okay na yan. Tara na. Sandali. Ano, magbaback out ka na? Hindi, misunderstanding lang. Ngayon ka ulang nalaman. Kayo pala ang boss Jai ng Shui Dilaw Hotpot. Pasensya na at hindi ko kayo nasalubong. Sa totoo lang, matagal nang gustong mag-invest ni Zhang sa Shui Dilaw Hotpot. Baka sakaling may pagkakataon. Mag-invest? Parang regalo sa akin yan. Tanga lang ang tatanggi. Una, magtaas muna tayo ng presyo para makakuha ng mas malaki. Pwede. 3 milyon. Ano? 3 milyon? Ginto ba ang hotpot mo? Bahala ka. Kung ayaw mo, edi huwag. Ano? 3 milyon? Kulang yan. Ako, 3 bises ng halaga. Masyado pala akong konserbatibo. MRG, maganda ang tingin ko sa negosyo mo. Magtulungan tayo para kumita. SA, hinaharap. Kung may problema ka at kailangan mo ako, huwag kang mahiyang magsabi. Okay, may iba pa kaming gagawin. Aalis na kami. Siege, samahan na kita. Huwag na. Kuya, protektahan mo ako. Ngayon mo lang naalala na kuya kita. Siege, alam ka una ang mali ka o. Susunod na ako sa'yo, kuya. Umuwi. Nanay, tatay. Nanay, tatay, anong nangyari? Bakit kayo? Wala yon, nadapa lang kami sa daan. Okay lang, uwi na tayo. Hindi pwedeng ganito. Grabe ang sugat ninyo. Paano naging simpleng pagdapa lang to? Nanay, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano talaga ang nangyari? Kasalanan din namin. Kanina sa tindahan. Sobrang busi kami, nawala sa isip. Nabangga kami ng kotse. Ano? Aksidente? Naku, bakit parang wala lang sa inyo?
Huwag na, dalhin na natin kayo sa ospital. Pupunta na tayo sa ospital ngayon din. Sa tabi ng kalsada lang ang tinda nila, saan nanggaling ang kotse. May kakaiba dito. Nag-analyze ng impormasyon. Alas negatibo 5:30 ng hapon. Habang nagtitinda siya sa kanto ng Taishan, nabangga siya ng lasing na artista. Na si Liu Mai. Pagkatapos, nagbanta si Liu Mei sa harap ng publiko. Sinabing may packer siya. Natakot ang pamilya, kaya hindi na ito pinusik. Sinadya pala at binantaan pa ang magulang ko. Kaya pala ayaw nilang sabihin ang totoo. Lele, huwag mo akong gagalitin at hindi kita gagalitin. Pero kung gagalitin mo ako, babalikan kita. System, gastusan mo ng kahit anong points, alamin mo. Kung nasaan si Limei. Sige, host, hinahanap na namin ng husto. Si Oxley, samahan mo muna sila nanay at tatay sa ospital. Tawagan mo ako kung may update. Siege, tara na. Dito nakatira ang artista na si Liu Mei. Base sa impormasyon ng system, gabi-gabi, nagpapamassage si Liu Mei sa mga lalaking masseur. Pasok. Bagong Masseur KBA? Parang hindi kita kilala. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Elra Liu, baguhan po ako, pero hindi po baguhan ang teknik ko. Ikaf. Ang sarap ng masahe mo. Tuloy Montag. Mukhang magaling talaga ang gynecological expert skill na binigay ng system pati sa masahe. Pwede ko itong gamiting pampalambot. Hoy, ilang taon ka na? 18. Ang ganda ng edad mo. Gusto ko rin bumalik sa 18. Bata, kung mapasaya mo ako. Baka bigyan kita ng reward mamaya. Salamat ate. Pero bago yon, kuya, may itatanong lang ako sa'yo. Ano yon? Kanina, nasa daan ka ba? At binaril mo ang mag-asawang nagtitinda. Akala ka o ano? Pero, Dalawang pulubi lang naman yon. sabihin ko sa'yo, ang lakas pa ng loob nilang magsabing isusumbong ako. Sinabi ko sa kanila, mga langgam lang sila, naglalaro ng apoy. Kapag nagalit ako, pati pamilya nila, wala nang takas. Ayon, tumahimik na lang sila. Mga basura lang naman sila. May pamilya pa, ang pinakatakot nila ay kapag pinagbantaan ang mga anak nila. Kaya, Kahuli lamang ang kanilang malambot sa ilalim. Tanggap na lang sila ng lahat. Basura. Langgam. Pero alam mo ba, sa paningin ko, basura ka rin, langgam. Gusto mo ng survival of the fittest. Sige, ngayon, ibibigay ko sa'yo. Zino KBA talaga? Para sa mga tulad mo, demonyo ako. Pasensya na, hindi ko talaga alam na yung dalawang langgam ay hindi. Ang inyong mga magulang pala. Hindi ko talaga alam na sila pala ang magulang mo. Pakiusap, patawarin mo ako. Marami akong pera, pambili ng buhay ko. Si Aoxoy, kamusta na ang mga magulang sa ospital? Sabi ng doktor, buti na lang at hindi naapektuhan ang internal organs. Mga bali at pasalang. Ilang buwan lang napahinga, okay na. Swerte mo. Kung may nangyari kahit konti sa magulang ko, wala ka ng pagkakataong lumuhod dito. Ngayon, ikaw ba ang pupunta sa presinto o ako ang magdadala sa'yo? Basta mabuhay lang ako, gagawin ko ang lahat. Sino ang humahanap sa'yo? Liu Mai ako, si Li Tai. Siya. Bakit siya? Liu Mi, artista, ang head ng pamilya Li. Kabit ni Litay. Ah, kabit ka pala ni Litay. Mas madali na. Gusto kitang samahan sa isang palabas, yung tipong lubog ang bibig mo sa sariling mantika. Liu Mai, ako, to. Honey, bakit nayon ka lang? Namis na kita. Ay, sweetie, ang tagal mong magbukas ng pinto. Sa loob ng kwarto, may tinatago ka bang iba? Sino yung nandiyan?
O, ano ba talaga ang laman ng kahon mo? Ang sikreto-sikreto, baka naman, may regalo ka na naman sa akin? Siya nga. Hindi ko akalain na si Litai pala ang nagtatago. Nagkataon lang na nagkita ulit tayo. Hoy, wag kang kikilos. Mas mahalaga ang laman ng kahon na tukay sa buhay mo. Ano ba talaga yan? Ang laman ng kahon na ito ay ang Dragon Core. Dragon. SAA, bawasan mo ang ingay. Para makuha, 2. Napakasakit ng pinagdaanan ko. Hey! Kapag nalampasan ko na, tong pagsubok na to, pupunta tayo sa abroad para magsaya. Talagang hindi ka nagbabago, ninanais mo pa rin ang Dragon Core. Hindi ko hayaang madala niya ang state secret sa ibang bansa, kung hindi. Magdudulot ito ng malaking pinsala sa Dragon Country. Mahal, pagod ka na rin sa labas. Bakit hindi? Maligo ka muna. Gusto ko talaga yung dating mo. Umiga ka na lang sa kama at maghintay sa akin. Pagkatapos kong maligo, Alagaan kita ng husto. Lil Ali, salamat sa regalo. Pati sa babae mo. Tatanggapin ko na. Ngayong nandito ka na. Hindi na kita palalayasin. Kuya, tulong Montag ako. Li Heng. Ji Yuan, minamalit kita noon. Akala Montag ba, naisaan Montag ako? Litay, nagpapatakbo ka ng illegal na sugalan. Nagnanakaw ka pa ng state secret. Kahit hindi kita hulihin. Hahabulin ka ng langit. Litay, hindi ako ang may kasalanan nito. Ikaw ang may gawa nito. Ha ha ha. Ako si Li Tai. ilang dekada nang makapangyarihan sa Jiangcheng. Ngayon, Naisahan ako ng isang batang tulad mo. Akala Montag, natalo ako. Panalo ka na? Hanggang sa huli, mayabang ka pa rin. Galit na galit ako. SM Gatredo. Zampalin Nuo. Miyaw miyaw. Huwag masyadong malakas, kailangan pa siyang buhayin. Para malaman kung nasaan ang Tianwang. Anong nangyayari sa inyo? Imported na hallucinogenic gas. Kahit konting amoy lang, hihina ka agad. HMP, alam Montag pala, 2. Kaunti lang ang nakakaalam. Nito, Ji Yuan. Kung wala akong backup, hindi ko lalapitan ang Dragon Core. Sino ka ba talaga? Isang patay na tao. Isang tao na nabubuhay lang sa nakaraan. Longwu ikaw. Oo. Kilala Montag ako. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Ikaw ay. Ako si Longwu. Naalala ko na lahat. ano ang nalala Montag? Noon, si Longwu ang nagdala sa akin sa ibang bansa. At ginawa akong hari ng impormasyon sa buong mundo, itinatag ang organisasyong Tianwang. At siya, bilang personal na bodyguard, siya ang nagpapatakbo ng lahat sa likod. At habang napagtanto ko ito, lihim akong nagsimulang lumaban. Pero nalaman niya pa rin kaya nangyari ang... Kaya pala, ikaw pala ang nagtaksil sa akin, ang mastermind. Kahit hindi ko alam kung anong detalye ang alam mo, pero Ang lahat na nangyari sa paaralan, ako ang nag-utos. sa pamilyas Hao, ang pangalan ko ay hindi Longwu. Easy lang ang tawag sa akin. Ako ang nagtatag ng organisasyong Tianwang, ang hari ng impormasyon sa buong mundo. Pero Ilang dekada na ang nakalipas, ang organisasyong Tianwang. ay pinagbawalan ng buong mundo. Kahit ako ay halos mamatay, plano kong gawin kang pupe. Lihim na pinalakas, paay tayo ang bagong Tianwang. Pero ngayon, alam mo na ang sobrang dami. Hahaha. Ibigay mo sa akin ang taong ito. Hindi siya dapat mamatay sa kamay ko. Hindi ko mapapatawad ang galit ko. Nakipagsabuatan sa pamilya Li at Zhao, ninakaw ang teknolohiya ng chip ng Longwu. At pumili ng puppet para itayo muli ang Tianwang. Longwu o hindi, Ginoong Hiais. Talagang matalino ang plano mo, pero... Mali ka sa isang bagay. O ano iyon?
Hindi ikaw ang hari ng impormasyon sa buong mundo. Ako yon. Huwag ka nang mag-atubili. Bata, hindi ka nagsinungaling sa akin. Malaking isda ito. Dian Meng, sinabi ko na, isang first class merit. Ang pagkakataon na magkaroon ng sariling pamilya, syempre ibibigay ko sa sarili kong tao. Paano posible, bata ka? Longwu. Dati siyang hisilang, dating ahente ng Tianwang. Nagtago sa Longguo ng maraming taon, nagplano ng pagnanakaw. Ang teknolohiya ng chip ng Longguo para ibigay sa mga dayuhang puwersa hanggang ngayon. Kasangkot sa smuggling ng armas, pangangalakal ng tao, pagpasok ng pambansang kayamanan. Pagnanakaw ng military secrets. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sino ka talaga? Hindi ko ba sinabi? Ako ang hari ng Global Intelligence, si Jay. Yuan. Ginoong Heez, ano ang gagawin natin ngayon? Ikaw ang mag-isip, ano ang gagawin? Jiuan, susumpain kita sa impyerno. Hahaha, dalhin mo siya, tayo na. Ang usapin tungkol sa Tianwang sa wakas ay matatapos na. Sana ang lahat ay matapos na lang ng ganito. Kuya, malaking problema. Biglang lumala ang kalagayan ng mga magulang. Bilisan Montag, pumunta ka rito. Lumala ang kalagayan ng mga magulang, diyan ka muna, pupunta ako agad. Nanay, tatay, kayo ayos lang. Buisit ka, hindi mo ba kayang maghintay na mabuti para sa tatay mo? Ayos lang ang mga magulang. Maayos sila. Eh bakit kayo? Kuya, Ito ay idea ko. Goksu, hinahamon mo ba ako? hinahamon kita? Hindi ako naglalaro ng tao. Ikaw ang naglalaro sa amin. Naglalaro ako sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin? HMP, Nakukunwari KPA. Tingnan mo ang nasa likod mo. Kamusta po tito at tita? Ako si Shenmo. Kaklas ko noong high school si Jiwan. Kamusta po nanay at tatay? Ako si Ling Sixia. Guro ni Yuan. Kamusta po, Jiuan? Hinalikan niya ako. Si Jiwan na ito, close kami. Wisit ka, alam kong gusto mong pasayahin ang mga magulang. Kaya nagrenta ka ng girlfriend sa labas para aliwin kami. Pero hindi mo naman kailangang magrenta ng mami ng sabay-sabay. Renta? Hindi. Wala, kami lang nila. Baka naman itong lahat ay iyo. Ay hindi. Tatay, pakinggan mo ako, sila. May connection sa akin. Congratulations host, na-update ang system, na-unlock ang bagong panel. Goddess Conquest System, kung makakakuha ka ng favorability mula sa mga diyosa, magiging malakas ka. Kung hindi, kung ang host ay hindi makakuha ng favorability ng diyosa sa mahabang panahon, magkakaroon. Ano ang mangyayari? May mangyayaring hindi may paliwanag na kahihinatnan. Halimbawa, bawasan ng 5 sentimetro. Sistema, sinasaktan mo ang isang lalaki. Ang pinakamahalagang bagay, yung pagtingin sa'yo, di ba? Sige, ako si Jiuan, narito na. Hindi sila ang dahilan. May bago akong target.